viewers, amigos, mga abyans, and mga kaibigan ko, and of course to all of my friends here in the world of IT. Ayan, tonight I would like to share to you na mga blessings, ayan, blessings that God has given to us, or even that God has given also to me. So, siguro nakikita nyo in front of me ay nakikita kayo ng iba't ibang fruits. Okay. So actually, even though na there is no tawag nito a special celebration or ating mga seasonal na mga tawag nito na mga celebration like this Christmas celebration or holidays and New Year celebration, ang mga Filipino ay talagang normal na sa kanila or traditional nila to have a handa o to prepare fruits on their table na para daw ito ay meron silang mga something na paniniwala na kapag meron ka nito on your table on that ang tawag niyan sa New Year, Buena Noche or Noche Buena, in the middle of yung paghihiwalay ng taon. Ang tawag nila diyan ay I do not know, I can't remember kasi nalilito ako sa Buena Noche at saka Noche Buena. Actually hindi ako familiar, but anyway, whatever it is. Ang gusto ko lang i-share sa inyo kahit hindi Christmas or hindi man New Year, ako talaga ay laging gustong merong fruits talaga sa ref. Ayan, sa ref. Kasi maya ko to sa ref. Kasi sa ref ko, nilalagay ang mga ito. At of course, para hindi sila kaagad, hindi ito sila mabubulok. Ayan, so I have here in front of me, ito po yung black grapes. Ayan, o yung parang dark na violet. And I have also red. Ayan, so itong red, actually, last 2 weeks, or yes, a week ago ko pa ito binili sa market. And then, actually, ang gusto ko talaga ay seedless sana noon, ang bibilhin ko. Since na, tinikman ko yung seedless, anong aking suki na lagi kong binibilhan doon is medyo maasim-asim. So, ang binili ko na lang ay yung may seeds. Natinikman ko na, sabi ko, mas matamis pa itong may seeds kaysa doon sa seedless. Ayan. So, masarap naman ito kasi medyo crunchy din siya kahit may seeds. So, yun lang. Magtiyaga ka lang magtanggal ng mga seeds. And then, ito, binili ko lang the other 2 days ago. Pero, almost mag-1 kilo na. Pero, tingnan mo ko, konti na lang natira kasi panay ako kain talaga nitong grapes kasi favorite ko talaga ang black grapes, especially kapag galing sa US. Yung US na variety ba, yung galing sa US, yun ang matamis. Kasi minsan nakabili ako ng ganito din ang kulay. Medyo maasim at saka hindi ako satisfied sa kanyang lasa. So, during Christmas at saka may mga season din na ano siya, sellable or available sa mga fruit stand. And then I have also, anong tawag dito? Persimmon. Ayan, persimmon. Ayan, so itong persimmon ko, last week ko din ito na binili. Medyo malapit na siya, lambot-lambot na. Medyo matigas pa ito nung binili ko, pero sabi ko sana dapat makain ko na kagad kasi medyo malambot na. Hindi ako masyadong nasarapan pag malambot na siya. Mas maganda pa rin yung medyo matigas siya at medyo crunchy siya. And then I have also apple. Yan, usual na yan. And this one, I do not know kung anong pangalan nito, pero hindi siya dalandan. Ang sabi ng binilhan ko, mayroon siyang katawagan na parang ang itsura niya ay katulad ng pomelo. Ayan, so medyo malapit na rin siyang sa dapat makain na to tomorrow. And para hindi ako nabubulukan kasi usually nabubulukan ako. And then I have also papaya from my estudyante. And I have also ito, cat galing ito sa kanila. So nakain ko na yung iba, nakain ko na rin yung mga nabigay nila sa akin. And then of course yung mango. Ayan, so yung mango, yung ripe mango from Davao o kaya from Zambales, yan po yung mga varieties na galing sa mga lugar na ito ay mga matatamis. Pero I like mango
or mangoes na galing sa Zambales kasi parang iba yung tamis nila. Ang tamis ng mga ng variety ng mango galing sa Zambales. Ayan. So, ito lang po ang ma-share ko ngayon sa inyo na dapat magpapasalamat tayo sa mga pinrovide sa atin ng Panginoon kahit sa pagkain, kahit medyo nasa mga pandemic tayo ngayon, may problema tayong kinakaharap, but still God is still providing us sa ating mga pangangailangan especially sa food. So God never leave us, God nor forsake us. Kaya hindi tayo pinapabayaan. Only the thing we have to do is to trust and have faith to Him and trust everything na siya ang ating great provider. Ayan, so thank you. And I would like also to greet to all of you, my legit supporters, and also my loving and generous super chatters, to greet you happy holidays and also advance happy new year to all of you. Sana'y sa bagong taon na 2021, ang mga old na mga habits natin na hindi maganda, ang mga old na mga attitudes natin na hindi maganda dahil marami na tayong kinakaharap na mga problema, tawag nito not nationwide but in the whole world. Sana ma-open yung ating puso at isipan na isa na itong mga bagay na ito na pagpukaw sa ating kaisipan o sa ating mga puso at isipan na hindi tayo taga rito sa mundong ito kasi marami na talaga tayong mga nai-encounter or mga nakikita kahit sa mga social media na mga taong na nakakagawa talaga ng hindi mga tama sa mga kapwa or basta anything na hindi tama na nagagawa sa ating mga kapwa ay isang bagay na yon na medyo napalayo ka na sa Panginoon o sa ating Diyos na siyang naglikha sa ating lahat. So, ang lahat na itong mga problema na kinakaharap natin ay siya pong paalaala sa atin ng Panginoon na tayo ay manumbalik sa Kanya, tayo ay gumawa ng Kanyang mga nais na gustong ipagawa sa atin. Pero since nga na biblical na talaga na darating naman talaga ang panahon na sa Biblia na yon na nakasabi doon na ang panahon natin ngayon ay pasama ng pasama. Dahil sa bukod na tayo ay dumadami na, so dumadami na rin ang mga taong hindi gumagawa ng hindi tama. And at the same time, ito ay ginagamit ito ay sa pamaraan ng mga pagparusa sa atin sa pagpapukaw o pagparusa din siguro sa atin. And sana na makilala natin na maisip natin na hindi tayo taga rito, na ang utos sa atin ng Panginoon ay magmahalan sa kapwa o sa bawat isa sa atin. So ang paraan ng Panginoon sa atin para tayo ay tawag nito mapukaw or manumbalik sa Kanya ay yung mga calamities na sinisend niya. So alam natin kung ano yung mga calamities na yon. And then aside sa mga calamities, ito na po yung mga bagong mga kinakaharap natin na tao na mismo ang gumawa ay ang mga pandemic na nangyayari. So alam natin na sa bagong natin ngayon ay meron namang bagong darating na isa namang ulit na problema sa ating buong mundo. So sana tayo lahat ay kung nakakilala talaga tayo ng lubusan sa ating Panginoon na ating tagapaglikha at sana ay ang utos talaga niya ay ang magiging obedient tayo sa Kanya. Ayan, so sana isa kayo kasi ang pagkakaalam ko, maging sa Biblia ay nandoon din talaga na ang mga tao ay may mga pinipili din ang Panginoon. So sa akin kasi, especially sa mga loved ones ko, sa anak ko, ako mismo ang nagpe-pray at talagang humihiling talaga sa Panginoon na piliin yung anak ko, piliin yung kaibigan ko, piliin tong ganitong tao na sana mapasama sa kanyang mga anak. Kasi kung tayo ay gumagawa ng tama at tayo ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon, kaya nga niya tayo ay tinatawag ng mga anak.
Pero kung hindi tayo sumusunod sa kanyang mga kautusan at sa kanyang sa pamamaraan ng katulad ng ginawa ng ating ng ating manliligtas o yung tagapagligtas natin na si Hesukristo na nandito sa mundo noong ipinadala ng Diyos Ama sa atin para iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. So kung tayo ay ipinamumuhay ang kanyang pamamaraan sa pamagitan ng siguro pagbasa ng kanyang mga salita sa Biblia, o kaya ang pagsamba natin, yung meron tayong mga tawag nito na mga religion, kasi di ba tawag sa atin ay religion na kung saan ay nagsasamba tayo sa ating Panginoon, kung ano man yung ating pinaniniwalaan at sinasampalatayahan. So ang alam ko, nakikita ko na meron talagang Panginoon na mabuti. Dahil kapag nakakita ka ng tao na may takot sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon, although naman lahat tayo ay hindi perfecto, pero kahit sa anong paraan sinisikap natin na mapapalapit sa Panginoon, yun po yung taong makikita mo na gumagawa talaga ng mabuti. Yung totoo na totoong tao talaga na siya ay nanampalataya at sumusunod sa Panginoon at mahal ang kapwa. Kaya ang sabi nga din sa Bible na sinasabi doon na merong dalawang tao, dalawa lang ang klaseng tao dito sa mundo, ay isang masama at ang mabuti. So yung mabuti, yun yung sa Panginoon. At ang masama, yung hindi gumagawa ng mabuti, alam natin kung kanino yon. And makikita mo ito sa mga gawa ng tao. Kung yan ay ang ginawa niya ay mabuti, makikita natin, yan ay para din sa kabutihan. At tayong mga nakakakita at nakakaramdam at mga nakasaksi sa mga kabutihan na ginawa niya, na yun ay sa taos puso niyang gawa mula sa kanyang puso at isip, at dahil ito ang utos talaga ng ating Panginoon, ayun ay talagang ang mga tao ay siya ay binibigyan ng kapurihan din ng mga tao. At una na naibigay nito ay ang kapurihan sa Panginoon, kasi natutuwa sa atin ang ating Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo kapag tayo ay gumagawa ng mabuti at sumusunod sa Kanya. Ang sa atin lang kung tayo ay may miyembro ng isang pamilya or sa mga kaibigan or sa mga loved ones or kung ano pa man, ay kapag nakakita tayo or nakitaan natin na gano'n na ang nangyayari sa Kanya, ito ay ating ipapanalangin. Hindi natin dapat husgahan siya, pagkos ipanalangin natin, dahil ang Diyos lang din naman ang makapaghusga sa Kanya, at Diyos lang naman din ang may-ari ng buhay na meron sa Kanya. Kaya sana yun po yung ating para sa akin yun po yung dapat nating gawin, kasi habang tayo ay lumilipas ang panahon at ang mga taon at tayo din ay tumatanda, binibigyan din tayo ng Panginoon ng wisdom at saka ng knowledge na ma-recognize natin yung mga bagay na nagawa natin sa ating kapwa, kahit sa atin din mga sarili. At sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu, di ba, doon naman talaga nagmumula ang wisdom at saka yung knowledge natin. Dahil kung siya ang gumawa nito, kung hindi niya ito i-work sa iyo, hindi talaga mangyayari. Pero kung yun ay i-work niya sa iyo, yung mga bagay na yun ay talagang mangyayari, dahil siya ang may kapangyarihan, ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo, sa ibabaw ng mundong ito. Kaya sana wag tayo laging sa akin ano ko lang ito sa inyo, bigay ko lang ng mga kumbaga sa mga tips, dahil na-experience ko rin ito, na wag tayong
ang ating kaisipan ay huwag nating ituon sa mga makamundong kasayahan o di kaya sa makamundong mga material. Dahil nakikita natin, saksi natin na namamatay ang tao na walang dala ni kahit ano, ni kahit isang sentabo, ni kahit kusing na mga bagay na 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 na, na meron siya nung siya ay buhay. Kaya hindi niya ito madadala sa pagdating ng panahon na kung saan ang Panginoon ay kukunin ang kanyang buhay. So, kahit gaano man tayo kaganda, kahit gaano man tayo kagwapo, kakinis, o whatever sa ating physical na katawan, or anumang maganda meron sa ating physical na katawan, yun ay mawawala din yun, or yun ay anong tawag nito, magfe-fade din, or ano ba yung fade sa Tagalog? Basta yung magfe-fade. So, naiintindihan na natin yung mag-fade. Ibig sabihin, may pagbabago. Kung merong kagandahan, darating din ito sa panahon na ito ay hindi na ito maging maganda. So, ayun. So, sana lagi nating isaisip yung bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon na sa Bible, na hindi ko na susunod, kukunin ko yung verse na yan and then babasahin ko sa inyo. Dahil kung sino yung naniniwala sa Panginoon, naniniwala sa salita ng Panginoon, at sa Kanya lamang naniniwala at nagsasampalataya at nagtitiwala sa lahat ng bagay dito sa mundo, ay ang Biblia na kanyang mga salita na may ginamit siyang mga tao para yung Biblia na yun or mga salita doon niya ay maisusulat para sa kanyang mga anak na guide natin, na siyang gagamitin natin upang lalo tayo ay lumago sa kanya at lalo nating ipagtiwala ang buhay natin o ang mga bagay na kung saan ay mga pangangailangan natin sa araw-araw. So for me ay hindi sa akin, hindi ako talaga masyadong nag-iimbot. Ano nga ba yung nag-iimbot? Yung parang something na, although na meron din akong bagay na gusto kong, yung wish natin, pinagpipray, pero yung bagay na yun ay kailangan ko. Hindi na dahil yung bagay na yun ay gusto ko lang, basta lang meron ako nung ganon. Hindi po. Kailangan lang yung bagay na yun na wini-wish ko ay yun yung kailangan ko lang. So, huwag na tayong mag-ask or ano nga ba yung pag-imbot or yung parang something na parang hindi na siya sa need mo, kundi parang something na yun na parang ano mo na lang sa sarili mo na makamaterial na ano mo na minimithi mo sa sarili mo. Anyway, kung anong may idadagdag pa kayo or meron kayong maisip na mga bagay na something ganon, sana mailagay natin sa ating isip at puso, sa ating buhay sa pang-araw-araw, na hindi tayo magiging, ayun yung mga salitang parang sakim, yun yung ganon. Although na medyo malala din yung ganong salita kasi parang super napaka-materialistic na rin talaga yon at makamundo na. But anyway, kapag tayo ay tawag nito, kapag ang Panginoon ay mag-work sa iyo at mapili ka bilang isa sa kanyang mga anak, ay talagang mapalad tayo. So, yun lang po ang aking ma-share sa inyo sa gabing ito. Sana ay i-focus natin ang ating puso. Una kasi ang puso, doon nakatingin ang Panginoon sa atin. And then, ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. And then, yung ating kaisipan na always kasama dapat sa ating puso at isip. Na lagi tayong sumangguni, lagi tayong mag-communicate sa Panginoon. At lagi ang ating pananampalataya at pagtiwala sa Panginoon, lagi wala na pong iba. Kaya ang nagustuhan ko talaga sa
sa mga Bible character na mga tawag nito, mga nagtauhan o mga prophets o mga apostles ni ng na nasa Bible. Ang una doon ay yung number one ko talaga na paano sa akin ay ang nagustuhan ay yung story ni Abraham. Si Abraham ay isa siyang tinatawag na close friend or friend ng Panginoon because of his great faith kay God. Noong inutosan siya ni God na isacrifice niya yung kanyang kaisa-isang anak. And yet, syempre masakit yun sa isang magulang na yun na lang nga ang matagal pang ibinigay sa kanila. Matanda na sila nung ibinigay si Isaac sa kanila. And then after that na mga medyo lumaki-laki na si Isaac, and then inutos ng Panginoon na isacrifice yung anak niya. So talagang nag-obey si Abraham. So yun talaga ang isa kong bagay na nakikita kay Abraham na talagang yung faith niya. Kasi wala naman sa siguro ibang iniisip na, siguro baka iniisip niya pagsubok lang sa kanya ng Panginoon, and then there's something na mangyari na talagang sinusubukan talaga siya ng Panginoon kung gaano siya mag-obey o paano siya mag-obey or sumunod sa Panginoon. So yun yung nagustuhan ko talaga sa kay Abraham, yung great faith niya sa Panginoon. Kaya siya tinawag ng Panginoon na tawag nito friend of God. Pero parang may isa pang kasabihan doon parang best friend ni God, something ganyan. And then the second is sa mga Old Testament ito, si Joseph the Dreamer. Yun talagang natutuwa ako doon sa mga mga story niya about kay Joseph. Talagang may portion na naiyak ako, yung ibinenta siya ng mga kapatid niya, yung mga ganon. So, makita natin na ang Panginoon talaga ay may paraan at gumamit kahit sa mga masasakit na portion or masasakit na mga pangyayari sa buhay natin. Pero ang Panginoon ay may purpose kung bakit nangyari yun. And then, ang pangatlo ay si Apostle Paul. Ayan, sa New Testament naman si Apostle Paul. Kaya ang aking anak ay pinangalan ko din sa Paul kasi gusto ko talaga yung karakter ni Paul sa pagiging great faith din niya sa Panginoon at yung pag-serve talaga niya sa Panginoon hanggang siya ay namatay. Kahit siya ay na in prison na because of his faith sa Panginoon. Kaya doon ko nakikita na ang tao talaga ay sa Panginoon lang at talaga dapat tayo ay mananampalataya at magtiwala. Whatever happened to us, masakit man ang mga experience sa ating buhay, ipagtiwala lang natin sa Panginoon dahil siya ang nakakaalam. Dahil walang taong mula sa langit or somewhere man sa hell man or sa langit na bumalik dito at nagkwento. Basta ang pagkakaintindi ko or sa nalalaman ko, ang sabi ng Panginoon, mapalad tayo kung ang ating puso at isipan ay merong pananampalataya at magtiwala sa Panginoon. Kahit hindi naman natin lubusan na naunawaan kung ano nga ba talaga ang mga kapangyarihan niya sa mundong ito, kapangyarihan niya sa buhay natin. Bakit ang mga bagay na yon ay nangyayari, malulungkot man, masama man, at meron ding mga bagay na minsan ay nag-trigger or nag-lilid din sometimes na parang nagiging hopeless na tayo. But anyway, mapalad tayo doon sa mga taong may tiwala, nanampalataya, at higit sa lahat ay sumusunod. Yan. Kasi merong kanta na to obey is better than sacrifice. Ayan. So,
mas mabuti ang pagsunod kaysa pagsasakripisyo. Ayan, kung sakripisyo ka man, pero hindi ka naman sumunod, so nothing good for it. So mas maganda yung sumunod ka and then nag-sacrifice ka para sa ikabubuti ng buhay mo or sa ikabubuti ng lahat, at the same time ay sa ikakapuri ng Panginoon, ng ating Diyos Ama na mula sa langit sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo, na siya po yung ipinadala sa atin dito sa mundong ito. Kaya meron tayong Christmas na sineselebrate dahil isinilang siya para tayo ay tubusin. Ayan, so maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ma-open ang ating mga kaisipan, ang puso natin sa mga bagay na mabuti at sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon para sa atin. Sana hanapin nyo rin sa inyong buhay ang pamumuhay na merong Panginoon, pamumuhay na mabuti at pamumuhay na kung saan ay may pagpapalang ipinagkaloob ayon sa kung kailan ito yung ibig sabihin ayon sa tamang panahon. Ayan, so thank you and God bless to all of you. Ayan, so nakalimutan ko kanina yung aking pineapple. Ayan. At yung isa kong banana dahil nakain na namin yung iba. Ayan, so again, I am so really thankful to God for all these fruits that He provided me, or yes, He provided me, especially the financial, so that I can able to buy all these fruits that I want to eat. Ayan. So, ito lang talaga ang bisyo ko. Ayan, bisyo ha. Not in a way that is a good bisyo. Ayan. So, talagang mahilig lang talaga ako sa fruits. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat, sa iyong pagtiyaga sa pakinig sa akin, but everything na mga sinasabi ko, sana ay meron kayong natututunan at pagmuni-muni natin ang ating mga sarili, at una-una sa lahat ang ating Panginoong Hesukristo na nandito sa ating puso. Dapat lagi yan dahil siya ay tinatanggap natin na ating tagapagligtas, dahil kung hindi natin siya tinanggap na ating tagapagligtas, medyo mahihirapan tayo noon. So, dapat ang pagtanggap talaga sa Kanya, ang pagtitiwala at pananampalataya. Una man pananampalataya at pagtiwala natin sa ating Ama, at pagtanggap sa Kanyang bugtong na anak na si Kristo sa ating puso at isipan bilang ating tagapagligtas. Ayan, so maraming salamat once again, and please don't forget to subscribe Laro Sigres, hit the like, and of course the bell for notification, for you to be notified. Nabulol na si ako every time na meron akong i-upload, and of course kapag ako ay naka-live stream. Ayan, so bye-bye, and thank you to all of you.